Ang pananampalataya ng babaeng bao. Marcos, Kapitulo 12, versikulo 35 hanggang 44. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo, "Paanong magsasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa." Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya. At paano ang siya'y kanyang anak? At ang mga karaniwang tao ay nakikinig sa kanyang may galak. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, "Mangag-ingat kayo sa mga eskriba na ang ibig magsilakad na may mahabang damit at pagpugayan sa mga pamilihan. At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan. Silang nangananakmal ng mga bahay ng mga babaeng bao at dinadahilan ay ang mahahabang panalangin. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan." At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y nangaguhulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na nangaguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay." At umiyak ang babaeng bao, sapagkat napatunayan niya na ang kanyang pananampalataya ay higit kaysa sa mayayaman. Dahil sa kanyang ginawa, ang Panginoon ay natuwa. Ang pananampalataya ng babaeng bao. Marcos, Kapitulo 12, versikulo 35 hanggang 44.